Isang loan application na buong mo raw makukuha kapag ikaw ay nag-loan. Welcome back in this channel. Online lending platform po ang pinag-uusapan natin dito. At meron po tayong pag-uusapan ngayon na isang loan application na buong mo raw makukuha kapag ikaw ay nag-loan. Pero bago po ang lahat, kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, like and share, at i-click nyo po yung notification bell para lagi po kayong updated tuwing mag-a-upload po ako ng video sa channel na to. Huwag na po nating patagalin, just keep on watching. Ang tinutukoy ko po na application ay itong si XL Cash Lending na under po ni XL Cash Lending Corporation na may 3.4 stars at 1,000 reviews. Pag-click nyo po ng application na to o pag-open nyo po ng application na to, lalabas po itong privacy policy kung saan ay i-click nyo po itong I have read and agree with the privacy policy. Kasi hindi po yun magko-continue kung hindi po kayo, kung hindi nyo po yun i-click o hindi po kayo mag-agree. Then, click continue. After po nun, hihingi po sila ng permission na ma-access po yung SMS nyo, phone information, camera, media, yung media nyo, yung photos, yung files, lalo na po yung mga naka-installed na application at saka yung location ninyo. So, maa-access din po nila kung ano po yung mga naka-install na application doon sa cellphone nyo. Kung agree po kayo dyan, click continue. And then, ma-road po kayo dito kung magkano yung i-approve nila na loan sa inyo. In my case, 3,000 po yung nakalagay dito. Then, click po natin yung apply. Kaklik nyo po nung apply ay ma-road po kayo dito sa login kung saan hihingi po sila ng active number kung na ipapadala po nila yung OTP. Then, mag-login po tayo. Pag open nyo po nun, ito po yung basic information. Sa basic information, nun po yung mga personal information natin na may permanent address detail, educational attainment, at itong guarantors co-makers. At sa guarantors co-maker po, dito po sa guarantors co-maker, hihingi po sila ng 5 contact reference. Actually, hindi naman po talaga guarantor ang tawag doon or co-maker yung tamang term. Kasi kapag guarantor ka po or co-maker, ay pipirma ka po doon na nag-a-agree ka na pwede ka maging guarantor or co-maker. So, dito naman po sa mga loan application, hindi naman po hinihingi ng perma yung reference contact number natin. As in, reference lang po sila na kapag hindi ka po makontak, ay sila po yung tatawagan nila. So, mag-ingat po tayo sa mga contact number, reference contact number na ilalagay natin dito dahil kapag hindi ka po nila makontak, ay pwede po nila itong tawagan. Proceed po tayo sa employment information. Hihingin po nila yung monthly income nyo, yung job type and company name, company address at company address detail. Pero hindi naman po ibig sabihin na wala kang trabaho ay hindi ka na po pwedeng mag-apply dito. Pwede naman po ang housewife o basta may source of income po kayo na alam nila na makakabayad po kayo kapag pinalo nila kayo dito. Then, hihingi na po nila yung ID. At ang required po na ID dito, ang required po nilang ID dito ay driver's license, passport, PRC ID, SSS ID, TIN ID, UMID, and voters ID. Yan po yung nire-require nilang ID kapag maglo-loan po kayo dito. Then, pipicturan nyo na po yung ID ninyo at automatic na po yun na malalagay yung ID number, yung full name, yung date of birth, and yung gender ninyo. Then, submit. Pagka-submit nyo na po, doon nyo na po makikita kung magkano po yung in-approve nila na loan sa inyo. At dito po sa akin, kanina po, 3,000, pero ngayon yung na-approve po nila is 1,500 na lang po. Pagka meron pong arrow dyan sa may 1,500, pindutin po natin yon at makikita po natin na may option po tayo kung magkano yung ilolo nyo doon. Merong 1,000 o 1,500. Kung nakapili na po kayo, then click OK.
Tapos ipapakita po nila yung details ng loan mo. Dito po sa akin, may first schedule na 1,027, second schedule is 1,045, at yung third schedule is 70. Na kapag nabayaran mo na daw yung dalawang repayment, ay i-waive na lang nila yung pangatlo. So, ito po yung details nung inapprove nila sa akin, 1,500 ang loan amount, ang service fee is 450, ang issued amount is 1,500. So buo nga po talaga na makakuha mo yung niloan mo o yung inapprove sa'yo. Ang interest po is 192 at ang total repayment po is 2,142. Then, i-waive na po nila yung 70 pesos na last payment. After po nyan, ay andito po yung disbursement information. Andyan po yung e-wallet, GCash, GrabPay, PayMaya, Coins.ph, Card Bank, at yung iba pong bangko. Then, hihingin po nila yung email address mo, Facebook link, alternative mobile number, company, telephone number, at saka payday. Then, magsi-selfie na po kayo. After nyo po mag-selfie, ay doon na po lalabas kung yung processing nila. Nakalagay po dito processing, at mag-aantay po kayo ng ilang minutes kung ma-approve po kayo o ma-deny po kayo. And, yun lang po ang meron dito meron po dito kay XL Cash. So, buo nyo nga po talaga makukuha yung niloan nyo. So, nasa inyo pa rin po yun kung itutuloy nyo itong pag-loan dito. Decision nyo pa rin po yun. As long as napakita ko na po sa inyo kung ano po ang meron dito kay XL Cash. So, kung naging informative po itong video na to, please subscribe, like, and share. And i-click nyo po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko po dito sa channel na to. Yun lang po. See you in my next video.